Nag-take in action lang din naman po ito at ito'y naka-VIP account. Ayan, so samahan niyo po ako makinig sa kanyang inspirational story kung paano po siya naging successful dito sa ating community. Siyempre, hindi ko na po patatagalin pa. Dati lang naman itong OFW, Millionaire Circle, Millionaires Maker, Ultimax Top Earner, Travel Qualifier, Local and International, 500 achiever, bigyan po natin ng millions of virtual club para po kay Coach Ani Lantaka. Alright, good morning Ultimax community. So ayan, shout out sa ating 156,000 participants. So mag-share lang po sa aking screen. So gratitude po muna tayo. Thank you so much sa ating napakagandang host, si Coach Welmy Amar. And then thank you also kay Coach Jose Rico and then kay Mentor Janet. Mauhay sa privilege na makapag-share sa aking journey dito sa Ultimax community sa Max-In. So ayan, paano po ba ako na-involve dito sa ating industry? So ayan, so ayan, ito po yung journey ko. Ako po si Ani Lantaka, Tubong Mindanao. Pakikaway-kaway po sa mga bisdak dyan. So isang Bisaya. And then former OFW sa Kuwait for 5 years. And then sa China for 4 years. And then now full-time entrepreneur na po tayo. And then multiple check achiever. Multiple accounts and Prime Prestige Club member. Silver executive achiever. Ultimax top elite achiever. And then travel qualifier, local and international. Ayan, gratitude po tayo sa ating mga mentors. So thank you so much kay Mentor Floor Angel dahil siya ang angel ng buhay ko na nakilala ko tong Ultimax community. And then thank you also kay Mentor Janet Mauhay at saka kay Upline Easy Dagli dahil sa pag-guide sa akin at sa buong Ultimax Elites community. And then thank you also kay Mentor Merl Canyeso at sa buong council sa pagbuo ng Ultimax community sa pag-guide ng buong Ultimax. And then ito po yung work ko before bago ako na-involved sa ganitong industry. So, nasa China na po ako dito. And then, sobrang sipag ko sa trabaho, di ba? Naka-back-to-back yung bata. Dito ko na-realize, sabi ko, kahit gaano ako kasipag dito sa trabaho ko sa abroad, kung magkano yung sahod na pinirmahan ko sa kontrata, yun pa rin ang sahod ko buwan-buwan. Tama ba? And then, doon na-realize ko, sabi ng mga mentors, kung wala kang gagawing bago sa ginagawa mo ngayon, malamang after 9 years na naman, ganoon pa rin ang buhay ko. So, pinag-pray ko talaga yung opportunity na ito. So, bago dumating na nasahuran na ako, pinadala ko na yung sahod ko sa Pilipinas. So, wala talaga akong perang hawak. Ang ginawaan ko ng paraan, after 1 week, ginawaan ko ng paraan, naglakas loob ako, nagpakapal mukha ako sa aking amo, cash advance talaga ako para lang maka-start agad. Kasi hindi ako makatulog after 1 week kasi pinag-pray ko talaga yun eh. So, ginawan ko ng paraan, kahit pinagbawalan ako ng cellphone sa amo ko kasi nalaman niya mag-online business ako, ang ginawa ko na lang, dinala ko yung mga bata sa park araw-araw basta wala siyang ulan. Isang oras sa umaga, isang oras din sa hapon. So, 2 oras lang ko lang talaga magawa yung negosyo. So 2 hours a day, magawa ko yung negosyo. Kasi sabi ko, kung hindi ko dadalhin yung mga bata sa park, hindi man ako makahawak ng cellphone sa bahay kasi nandoon yung amo ko. Sabi niya, kayang-kaya ko ba daw dalhin yung mga bata sa park? So kinakaya ko na lang talaga para lang hindi siya sasama sa akin at para doon ko magawa yung business.
So sabi nga nila, pag gusto talaga may paraan, pag ayaw maraming dahilan, di ba? Tayong mga OFW, alam ko mga madiskarte tayo, no? So huwag natin gawing dahilan yung pagiging busy natin dyan sa abroad kasi hindi talaga yan makapabago ng buhay natin. So ito yung unang income ko, pag start ko dito na kumikita ako ng 8,700 kahit nasa Cavite ginagawa ko yung business. Diyan ko sinagutan talaga yung ating online academy at saka yung masterclass. Paabutan ako ng isang oras diyan magsagot sa ating online academy at saka masterclass. So, noong pandemic time, kumikita din tayo ng 19,000 mahigit kahit crisis, di ba? Yung pandemic, very crisis yun. No, lockdown pa. Pero sa ating negosyo, walang lockdown. Sa ibang negosyo, sa ibang mga traditional business, sa ibang company, wala silang income. Pero tayo, tuloy-tuloy ang income natin hanggat sa bago matapos yung kontrata ko, tinuloy-tuloy ko lang, kumikita na tayo ng 100,000 plus, dito na ako nakapag-decide. Sabi ko, kumikita naman ako dito as part-time, how much more na full-time ko siya? Tama ba? So, bago din ako umuwi, nasa abroad pa ako, part na tayo ng silver executive ng ating company. Dahil lagi tayong consistent tayo nag-PMA. So, bilis lang tayo nag-higher rank sa company natin. Huwag lang natin baliwalain yung pag-PMA or pag-gamit sa ating mga products. Dahil ako noon, pinapalaklak ko talaga yung family ko sa ating mga food supplement, sa ating mga products, pinapagamit ko sa kanila dahil yun ang nakatulong sa immune system nila, lumakas yung immune system, so hindi nadatuan ng virus. Kasi COVID time yun. And then, no pag-start ko dito sa for good na ako, kumikita ako ng 19,000 one day income. Biruin nyo, one day income ko lang, kumikita na ako ng 19,000. Pero itong 19,000 nung nasa Kuwait pa ako, isang buwan kong bubunuin sa trabaho. O di ba? Sobrang layo. No, grabe talaga. Iba yung opportunity yung binigay sa atin ni Lord. Oh, then minsan kumikita tayo ng 50,000 plus, minsan 40,000 plus. Dito hindi fix yung kikitain natin. Hindi kagaya sa sinasahuran tayo, no? Fix yung yung sahod natin, pero dito hindi fix yung sahod natin at kinikita natin dito. No? And then last January, umabot siya ng 300,000 plus. Last February, umabot siya ng 400,000 plus. Last March, umabot siya ng 450,000 plus. And then ngayon, nag-accumulate tayo ng 500,000 plus. O diba? Sobrang sarap sa pakiramdam na dito ka lang, nakaupo ka lang dito sa Pilipinas, no? Wala ka pang amo, wala pang among mag-utos-utos sa'yo ng sura-sura dyan. O diba? Yala. O dito, wala. Dyan sa abroad, ay nako, ano pa tayo, no? Bilang kahit kumakain tayo, tatawagin tayo, o di ba? So, pero dito sa Pilipinas walang ano sa utos-utos dito. So ayan, paano natin nakuha agad yung 500,000 dito dahil nakapag VIP accounts tayo. Bago talaga ako umuwi, ginagrab ko talaga agad yung VIP accounts. Bago kino-complete ko. Unang start ko, 1 account lang. Then unti-unti ko siyang add account. Yung budget ko pang padala sa family, kinuhaan ko talaga. Kahit nagalit sila, bakit daw konti na lang daw yung pinapadala ko, mayroon ba daw akong ibang pinapadalhan. Yun. Iba naman yung magselos yung yung family natin, di ba? Iba yung mga iniisip nila, pero hindi ko sila pinapansin, hindi ko sila titingnan. Sabi ko, para sa sarili ko na to, kailangan na isipin ko yung sarili ko. Kaya pina-priority ko talaga yung negosyo. Sinasacrifice ko muna yung family ko pagpadala sa kanila. O di ba, kunti-kunti lang, hindi lang naman sinisiro. Then, kapag VIP accounts ako, bago ako umuwi, ayan, part din tayo ng Z-Prime Prestige Club ng ating Zaro community. Ayan, ito yung accounts natin, di ba? Naka-plaster na siya. And then, sa umpisa talaga, hindi ako naka-plaster kasi nga, yung income, pera, yung sahod natin ay an account lang, konti-konti. So, napasukan na ng ibang tao. Mas maganda, ngayon pa lang, i-goal nyo na makapag-VIP accounts ako para basta na yung account, naka-structure na yung accounts ninyo, di ba? Ayan. So, ito po yung proof of income natin na nag-claim tayo ng cheque sa head office. Ayan, ilang beses tayo nag-claim ng cheque. So, it means kumikita ka talaga dito, di ba? Kasi hindi ka makahawak ng cheque kung wala kang income eh.
Mayroon din tayong mga leaders na kumikita din. So ito, tatlong OFW, pag uwi nila, sabi nila, coach, wala akong pira, wala akong sahod dala. So, ipon dala. So, kinukuha nila yung income nila doon sa head office. Then, mayroon din tayong isang security guard dito, kahit dito lang siya sa Pilipinas. Ginagawa niya yung business na seryoso. Nakapag multiple accounts din siya. Ngayon, nag-claim din siya ng kanyang income. And then, part na din siya ng silver executive ng ating company dahil masipag siya magbenta ng products at ginagamit din nila yung products. Nag-PMA, consistent din siya nag-PMA. Hindi niya tinitingnan na malaki, nag-invest siya dito. So, consistent siya nag-PMA. Kaya, bilis lang din nakuha niya yung silver executive. So, ito po yung mga achievements natin. Consistent po tayo sa kasama sa top ng ating Ultimax community. So, thank you so much. Dahil dito, pabalik-balik tayo akyat ng stage. Pero noong nag-aral ako, never talaga ako nakaakyat ng stage, no? Pero dito sa Ultimax community, grabe, pabalik-balik tayo, ang kagandahan pa, kumikita ka na. So, nag-aaral pa tayo pa ang magbayad sa school, di ba? Tayo pa ang mapirahan, pero dito sa ating negosyo tayo ang makapera, di ba? Masipag ka dito, di ba? Sobrang sarap sa pakiramdam. And then ito din, yung habang ginagawa yung mga masterclass sa ibang bansa, ito siya, isang OFW sa Kuwait. Ayan, tuwang-tuwa siya kahit daw grade 5 lang natapos niya pero nakasuot siya ng toga. So yan ang kagandahan sa ating negosyo. No? Whereas nung nag-aaral tayo, kailangan mo tapusin yung kurso mo or yung pag-aaral mo bago ka makasuot ng toga. Pero dito, once kumikita ka nito, makasuot ka ng toga. O di ba? And then ito yon natulungan sa Ultimax community, mga OFW go home for good. Talaga, ito, nandito talaga kami ngayon sa online hub, mga kasama ko dito. Ayan. And then ito din yung leader ko na kumikita na din siya consistent, 60K, 70K, 80K. Ang kagandahan dito, hindi lang kami ang mga uplines na kasama sa top, kundi pati kayo, mga OFW, magkasama sa top, ma-awardan din kayo dito. And then, ito din yung first travel ko, pag uwi ko, di ba, kumikita na ako nung nasa abroad kasi ginagawa kong seryoso yung negosyo. So, pag uwi ko dito, nakasama ako travel sa Baguio. Sabi ng coach ko, Pro, pag makarating ka sa pizza na yan, so, inaano ko talaga yung pizza na makauwi ako bago sila makapag-travel para lang makasama ako. Kasi pinapangarap ko itong magpunta ng Baguio. Noong bago ako mag-abroad, sabi ko, maka-abroad lang ako, makapunta na ako ng Baguio pag uwi. Pero sa 9 years ko pagiging OFW, never ko talaga na ranasan na nakapunta ng Baguio kasi walang ipon, kundi resibo lang, di ba? So, sarap sa pakiramdam na maging part ka ng Ultimax community talaga. Grabe, dito talaga yung mga lifestyle, mga experience mo. Nakasama tayo sa yacht party ng Ultimax community. Thank you so much. Dahil na-experience ko ang ganitong buhay. Na-experience ko nagsakay ng yati at saka jet ski. Sa amin, bangka lang ba nasakyan ko? Bangka lang. Kawawa naman, no? Diba? Again, dito din, nakasakay din tayo ng dragon boat. Sa amin, banana lang ba na puno ng banana, sakay sa ilog. Dito, tingnan mo, dragon boat, jet ski, at saka yate. Sa amin, banana na lang puno. Diba? Pero dito, grabe, iba yung pinapa-experience sa iyo dito sa Ultimax community talaga. Grabe. Tingnan mo, wala na akong iniisip na alaga dito. So, sarili ko na lang talaga ang iniisip. Nung nasa abroad pa ako, kasama ko sa mga amo na nag-travel, pero never ko na-enjoy. Kasi nga, may mga alaga ka. Although nakapagpasyal-pasyal ka, pero wala talaga iba. Iba ang binigay sa atin sa Ultimax community. So, ito, kasama din tayo sa Winsha. Nagpamassage tayo, nagpa-relax tayo dyan. So, grabe, iba talaga na-experience ko dito. So, hindi ko maano yung na-experience ko dito. Grabe. And then, ito pa, hindi lang isang beses, kundi 2 beses tayo nakasama sa Winshas pa. So, thank you so much sa ating mga mentors, sa upline natin, sa upline floor, sa upline channel, sa pag-guide sa amin dyan, sa pagdala sa amin sa Winsha. So, na-relax yung katawan ko dyan. Nung nasa abroad pa ako, sumakit yung likod ko, i-ed ko lang sa dingding kasi walang maghilot. Di ba? Dito, kasama tayo sa, imamasas ang buong katawan mo, libre pa sa ating mga mentor, sa ating community. Di ba? Sobrang sarap sa pakiramdam. So yan, nakasama din ako sa Winsha, doon sa, naka-experience ako ng Winsha sa China. Pero 5 minutes lang, hinto na ako agad kasi pasilip-silip yung lula sa alaga ko.
gusto lang din nila sila ang maligo, di ba? Nakahubad-hubad tayo dyan, pero wala. Pahiya lang ang labas sa atin. Hindi natin na experience na nagsawa ka doon sa ligo mo, pagliligo mo. Kasi huminto, akyat ka na agad. No? Pero sa Ultimax Community, grabe, kahit ilang oras ka dyan, maglublog ka sa tubig, wala talaga, walang mag-aano sa iyo. Grabe, iba yung na-experience ko dito. Ayan pa, nakasama tayo dyan sa mga lifestyle sa libre sa ating Ultimax Community. Ayan, ito pa yung mga mentor natin, mga counselors na nag-guide. So grabe sila. Hands-on talaga sila sa atin. Dito ko na-experience na parang feel nila sa atin na mga extension of their family talaga dito sa ating Ultimax Community. Hindi tayo ibang tao, hindi tayo tinitreat na ibang tao, kundi extension of their family talaga sa ating negosyo. No, sobrang sarap sa pakiramdam na makasama ka ng community. Kung doon tayo sumama sa mga palainom, isa din tayong palainom. Pero pag dito ka sumama sa mga masayahin, isa ka rin masayahin. Ako noon nang nasa abroad pa ako, never ako hindi ako masayahin. No, na mag-picture-picture, walang ngipin lumabas, pero dito dakong bunganga. Dakong bunganga yung pinapalabas ko dito kasi sobrang saya eh. Mahawa ka din sa kanilang kasiyahan, di ba? Ayan, yung mga kasama natin sa pag ano diyan. O din nakapag experience din tayo uh, sa Crown Plaza at saka sa andun sa nakasuot tayo ng gown dyan, grabe. Kasama tayo sa Gila Night sa ating Ultimax Community. Sa abroad, naka-uniform na tayo buong araw. No? Buong araw, buong gabi, hating gabi na tayo makasuot ng pagtulog lang. Pero dito sa Ultimax Community, pa-experience talaga sa atin yung mga suot ng gown, ibang mga damit, mga masuot natin. Ayan, yung mga appliance natin, grabe. Sobrang hands-on sila sa atin. Noon, nakikita ko lang sila sa sa mga video call, ganon. Pero ngayon nakasama ko na sila dito sa Pilipinas. No, nakapapicture na tayo talaga in person. No, i-inspire mo lang yung sarili mo sa kanila, sa mga applies ninyo. Gawin nyo lang motivation yung mga nangyayari dito sa Pilipinas para hindi kayo mawala dito sa ating negosyo. No, para hindi kayo hindi kayo mawala ng gana sa ating negosyo ba. Gawin nyo lang inspiration tong mga na-experience namin, pinapakita namin sa inyo, mga OFW, no? Grabe, iba talaga, tingnan mo yung mga kasama ko dito, iba-ibang mga attire, di ba? And then, naka-experience din tayo sa travel sa international. Nakasama tayo sa Malaysia. Biruin nyo, wala pa akong 1 year dyan, nag-food good. Pero nakapag-travel na ako sa Malaysia at saka sa Singapore. Yung Singapore na yan, pinapangarap ko yan noon. Nung nasa China ako, sabi ko, lilipat ako ng Singapore na magtatrabaho. Kasi nga, for Sunday in a month ang day off. Sa akin sa China, two Sundays lang. 2 Sundays lang ang day off ko. Pero sa Singapore, sabi ko, lilipat na ako magtrabaho. Pero pinapa-experience sa akin dito sa Ultimax Community, thank you so much. Dahil napunta ako ng Singapore, nagta-travel na lang, hindi na nagtatrabaho, di ba? Asa ka pa yan, wala ka ng trabaho gagawin, kundi mag-travel-travel ka na lang. At ito ang isa ka nagpapatibay sa akin dito sa ating negosyo, atin ka talaga ng trainings. No? Atin ka ng trainings, huwag ka mawala. Kagaya dito sa mga Zoom, nag-atin talaga ako ng Zoom. Kahit nung nasa abroad ako, kahit pinagbawalan ako ng cellphone sa amo, lock-lock ko lang yung cellphone ko sa bulsa, hindi ako magsuot ng damit na walang bulsa. Kasi para lang na may maluklukan ako sa cellphone ko at naka-isang earphone lang kay para pagtawagin ko sa amo. So, para marinig ko din siya. At yung isang taingan, nakikinig sa trainings. O, di ba? So, ito ang isang nagpapatibay sa akin. Kung minsan malubat ako, so mag-recharge ako, makikinig ako ng mga trainings, mag-review ako sa mag-replay ako sa mga live. Di ba? Huwag niyo lang ilayo yung sarili ninyo. Kung mawalan kayo ng malubat kayo, i-recharge niyo sa mga trainings. Kasi isa to sa backbone sa ating negosyo na ginagawa. Ayan, ito yung transformation natin before and after. Tingnan ninyo nung abroad pa ako, o di ba, tingnan niyo Hitsura. O di ba, ang layo. Ngayon nagagaon tayo. Saan pa kayo? Gusto niyo babalik pa diyan sa abroad na ganito ang Hitsura? Ay, ako di na, wala na. Ano talaga, 100% na ako dito mag-for good. Di ba? So, ito lang masasabi ko sa inyo, don't be afraid to fail. Be afraid not to try, no? Kasi yung failure part yan sa success natin yung failure.
No, huwag tayong matakot kung ma-failure man tayo mga ilang buwan or ano, huwag tayong matakot. Tuloy-tuloy lang. No, ang katakutan natin yung hindi tayo sumubok. Kailangan sumubok kayo, naka-start na kayo ngayon sa member na kayo ngayon, sumubok kayo mag-add account hanggang sa maging mag-VIP accounts kayo, no? Tayong tayong mga member, kung ano, nagka-member na kayo, itudo nyo na. Mag-VIP accounts na talaga para yung desisyon ninyo buo na talaga dito. Wala nang second option, no? Para dito na talaga tayo sa Pilipinas, wala na tayong amo. So yun lamang po, and back to our host. Thank you so much, Ultimax community.